Simulan na natin ang kwentuhan. 7 taon ang relasyon ni Gwyneth at Sean. Para kay Gwi, si Sean ang definisyon ng perpektong lalaki. Noong nakaraang buwan lang, sa isang sorpresang wedding proposal, ay nangako sila ng habang buhay sa isa't isa. Iningatan ni Gwi ang kanyang sarili. Nais niyang ibigay ang kabuuan niya kay Sean sa gabi ng kanilang kasal, bilang tanda ng kanyang wagas na pagmamahal. Ngunit kung kailan petsa na lang ang kulang, doon pa sumabog ang lihim na dudurog sa lahat ng kanilang pinalalo. Nagmamadaling tinungo ni Gwyneth ang pinto nang marinig ang sunod-sunod na doorbell. Punong-puno siya ng pananabik. Akala niya ay si siya na ito na kagagaling lang sa isang important meeting sa Cebu. 1 linggo silang hindi nagkita, kaya halos mapigtas ang puso niya sa excitement. Ngunit pagbukas ng pinto, ang bumungad ay ang dati niyang kaibigan na si Pipay. Pipay, anong ginagawa mo dito? Takhang tanong ni Gwyneth. Hindi naging maganda ang huli nilang usapan, ilang buwan ang nakakaraan. Kaya laking gulat niya na narito ito ngayon. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Sean. Diretsong sabi ni Pipay at pumasok sa loob ng hindi hinihintay ang paanyaya. Hindi mapakali si Gwyneth. Ramdam niyang tensyon sa bawat galaw ni Pipay. Hindi na siya nag-abalang mag-alok ng inumin dahil gusto na niyang malaman ang pakay nito. Anong tungkol sa fiancé ko? Pigil hiningang tanong ni Gwyneth. Walang salitang inabot ni Pipay ang isang maliit na box. Pagbukas ni Gwyneth, tumambad ang isang pregnancy test. Positibo. Kasama nito ang isang ultrasound result na may petsa nitong nakaraang linggo lang. Buntis ka? Gulat na tanong ni Gwyneth. Pilit na iniintindi kung bakit ito ipinapakita sa kanya. Pipay, kung humingi ka ng tulong, buntis ako. At si siya ng ama. Matatag na putol ni Pipay. Para namang binagsakan ng langit si Gwyneth. Ang mundo niyang makulay ay biglang naging apo. Nagbibiro ka lang, di ba? Imposibleng sinasabi mo. Bakit hindi mo siya tanungin? Wala siya sa Cebu, Gwi. Noong isang araw pa siya dito sa Maynila, magkasama kami sa kondo niya. Malamig na sigot ni Pipay habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Alam na niya to noon pa. Tap lang siyang sabihin sa'yo dahil alam niya, banal ka at ayaw mong isukong sarili mo sa kanya. Nanginig ang buong kalamnan ni Gwyneth. Ang 7 taon na paghihintay at pag-iingat niya ay tila naging isang malaking biro. Habang siya'y nagtitiis para sa tamang panahon, ang fiancé niya at ang kaibigan niya ay bumubuo na pala ng sariling pamilya sa likod niya. Umalis ka na! Buliyaw ni Gwyneth. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses. Hindi ako naniniwala sa'yo. Inggit ka lang! Tanggapin mo ng katotohanan, Gwyneth! Mataray na hirit ni Pipay bago tumayo. Hindi siya naging loyal sa'yo dahil hindi mo naibigay ang kailangan niya. Bye. I hope sa susunod na pagkikita natin, gising ka na. Layas! Sigaw ni Gwyneth at malakas na ibinalibag ang pinto. Naiwan siyang mag-isa, humihikbi sa sahig. Sa gitna ng galit, kinuha niya ang cellphone at dinayal ang numero ni Sean. Hello, love. Sagot ni Sean sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at mapagmahal. Miss na kita. Pauwi na ako galing Cebu bukas ha. May pasalubong ako sa'yo. Napapikit ng mariin si Gwyneth. Ang pasalubong na tinutukoy ni Sean ay ang katotohanan ng habang buhay ng may lamat ang kanilang relasyon. Hindi mapakali si Sean habang hinihilot ang mukha sa loob ng banyo ng kanyang kondo. Alam niyang tumatawag si Gwyneth at bawat ring ng phone ay tila isang timer ng bombang sasabog sa kamay niya. Kaya ko to. Isang gabi na lang. Itatapon ko na si Pipay palabas ng buhay ko. Bulong niya sa sarili. Pero paglabas niya ng bat, doon niya na-realize na huli na ang lahat. Sa kabilang dako, parang nauupos sa kandila na lumugmok si Gwyneth sa sahig matapos lumayas ni Pipay. Natatakot siya.
Natatakot siyang harapin ang katotohanan na ang 7 taon niyang pinakaiingatan ay nauwi sa isang malaking basura. Paano ang kasal niya? Paano ang kahihiyan sa mga kamag-anak nila? Sa gitna ng panginginig, kinuha ni Gwyneth ang cellphone. Isang huling pagsubok. Isang huling pagkakataon para patunayan na nagsisinungaling lang si Pipay. Agad na sumagot si Sean. "Hello, Han." Masiglang saad ng binata, tila ba walang mabigat na nangyayari. "Han, nasan ka?" Kagat-labing tanong ni Gwyneth, pinipigilan ng hikbi. Nandito na ako sa kondo, Han. Kararating ko lang galing airport. Bakit? May kailangan ka ba?" Malambing na sagot ni Sean. Bahagyang nabunutan at tinik si Gwyneth. Nagsisinungaling si Pipay, isip niya. Pero bago pa man siya makahinga na maluwag, isang boses ang bumasag sa lahat. "Babe, sino kausap mo? Halika na rito." Malandi at pamilyar na boses ni Pipay ang narinig niya sa kabilang linya. Nabitawan ni Gwyneth ang phone. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay parang naging manhid na puot. Hindi na siya sumagot at agad na pinutol ang linya. Sa loob ng kondo, parang mananakman na liyuhan na hinarap ni Sean si Pipay. Mariin niyang hinawakan ang braso nito. "Bakit mo ginawa yun? Binalaan kita, huwag ka magpapakita o magpaparinig kay Gwyneth habang nandito ka." "I'm sorry, babe." Kunwari nakokonsensyang sa ni Pipay, pero may tagumpay sa kanya mga mata. "Umalis ka na rito, Pipay. Huwag mo na akong hintayin." Galit na utos si Sean habang nagmamadaling nagbibihis. "Sean, buntis ako. Wala ka man lang bang pakialam sa amin ng anak mo?" Sigaw ni Pipay. Sinusubukang gumamit ng emosyon. Lumingon si Sean. Ang mga mata ay puno ng pandidiri. "Aakuin ko lang ang batang yan kapag lumabas ang resulta ng DNA test. At tandaan mo to, pinatira lang kita dito dahil naawa ko, hindi dahil mahal kita." Agad na lumabas si Sean. Iniwan si Pipay na nagngangalit sa galit. Pagkaalis si Sean, kumuha si Pipay ng bote ng alak sa ref at diretsyong tinungga ito. Isang kilos na nagpapakita na wala siyang tunay na malasakit sa anak na dinadala niya. Ilang minuto lang ay nasa tapat na ng bahay ni Gwyneth si Sean. Kinalampag niya ang pinto na parang nasusunugan. "Gwi, please naman, buksan mo to, magpapaliwanag ako." Nang bumukas ang pinto, hindi ang mapagmahal na Gwyneth ang nakita niya, kundi isang babaeng puno ng pait. "Alam mo na?" Tigagal na tanong ni Sean nang makitang hawak ni Gwyneth ang box na iniwan ni Pipay. "Oo. At ang kapal na mukha mong pumunta rito pagkatapos niyo ako lokohin." Umiiyak na sagot ni Gwyneth. "Han, makinig ka naman, lasing ako noon. Wala akong matandaan. Nagising na lang ako, nakatabi ko na siya." Paliwanag ni Sean. Sinusubukan lumapit. "Siya lumapit sa akin, Gwi. Siya may kasalanan." "Lasing? Yun lang ba dahilan mo?" Mapait ng ngiti ni Gwyneth. "Sa loob ng 7 taon, Sean, iningatan ko lahat para sa'yo. Pero isang gabi lang pala at isang baso ng alak ang katapat ng lahat ng yon." "Patawarin mo ko, Gwi. Mahal na mahal kita." "Ang pagmamahal ay hindi nananakit ng ganito, Sean. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Ibalik mo sa akin ang 7 taon na sinayang ko sa'yo." Malakas sa sinara ni Gwyneth ang pinto sa harap ng mukha ni Sean. Sumandal siya sa likod ng pinto, nanghihina, habang naririnig ang pagsigaw ni Sean sa labas. Nananatili si Sean sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Umaasang lalabas muli ang dalaga. Pero sa loob, unti-unti nang binubura ni Gwyneth ang bawat alaala ng lalaking akala niya ay kanyang tadhana. Bago sumuko sa init ng araw, sumigaw pa si Sean. "Hindi ako susuko, Gwyneth. Babalik ako." Hindi lang puso ni Gwyneth ang nadurog, pati ang kanyang reputasyon ay unti-unti nang nilalamon ng chismis. Sa bawat kanto ng kanilang barangay, ang usap-usapan ay ang naudlot na kasal dahil sa kaibigang nakabuntis. Ang 7 taon ng katahimikan ay napalitan ng mapangusgang mga mata, pero wala nang masasakit pa sa katotohanan.
Kahit alam na ng buong mundo ang panloloko ni Sean, heto pa rin na lalaki. Lasunong kumakatok sa kanyang pinto tuwing hating gabi. Oras ng gabi, ang katahimikan ng subdivision ay binabasag ng paos na pagsigaw ni Sean sa labas ng gate ni Gwyneth. Gwi, mahal ko, kausapin mo naman ako. Pasigaw na pakiusap ni Sean habang pasuray-suray na nakasandal sa gate. Napilitan lumabas si Gwyneth, hindi dahil gusto niyang makitang binata, kundi dahil nahihiya na siya sa mga kapitbahay na nagsisipag-ungat sa kanilang mga bintana. Ano ba bang kailangan mo, Sean? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Galit na banta ni Gwyneth. Gwi naman, please ayusin natin to. Ikaw, mahal ko, hindi siya. Umiiyak na sagot ni Sean. Wala na tayong aayusin. Tugon ni Gwyneth. Pilit na pinapatigas ang boses kahit nangangatog ang kanyang tuhod. Buntis si Pipay. Kung panloloko lang to, Sean, baka kaya pa kitang patawarin. Baka kaya pa kitang ilaban. Pero may batang madadamay. Hindi ko kayang sikmuray na habang buhay kong iisipin na may isang batang lalaking walang ama dahil pinili mo ko. Sa kabila ng poot, nakaramdam ng kirot si Gwyneth nang makitang miserable at dugyot na itsura ni Sean. Kitang-kitang pagdurusa nito. Bahagyang lumapit si Sean at hinaplos ang pisngi ni Gwyneth. Mahal mo pa ba ako? Bulong ni Sean. Mahal kita. Sobra. Pero maling-mali na tayo. Umiiyak na sagot ni Gwyneth habang hinahawakan ng kamay ni Sean na nasa kanyang mukha. Isang huling haplos, isang huling pagdama. Please naman, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ipapadialites ko ang bata, Gwi. Hindi ako naniniwalang sa akin yun. Tama na, Sean. Ano ba? Huwag na nga natin gawing mas komplikado ang lahat. Sabi ni Gwyneth, habang marahang tinatanggal ang mga bisig ni Sean na nakayakap sa kanya. Dahil sa labis na kalasingan, tuluyang napaupo si Sean sa damuhan. Humahagulgol na parang bata. Isang itim na van ang biglang huminto sa tapat nila. Bumaba si Tita Annabel, ang ina ni Sean. Kasunod si Pipay na nag-aapoy ang mga mata sa galit. Anong eksena to? Mataray na bunga ni Pipay. Gwyneth, hindi mo pa rin ba matanggap na magkakaanak na kami? Na ako nang pakakasalan niya dahil kailangan niya ako? Siyang pumunta rito, Pipay. Huwag kang mag-ilusyon. Matapang na sagot ni Gwyneth habang mabilis na tumayo. At sinamantala mo naman, nagpaawa ka para hindi ka iwan? Hirit pa ni Pipay. Hindi na nakapagpigil si Gwyneth. Lumapit siya kay Pipay, mata sa mata. Hindi ko kailangan magmakaawa para mahalin niya. Pero ikaw, kailangan mo pang bumukang hita at mabuntes para lang mapansin ka. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Gwyneth. Mabilis na gumantisa na si Gwyneth. Lalabanan ng babaeng sumira sa buhay niya. Pero maagap siyang hinarangan ni Tita Annabel. Gwyneth, tama na! Awat ng gina. Pagpasensyahan mo na si Pipay. Buntis siya, anak. Huwag mo nang patulan. Baka mapano pang apo ko. Para naman sinaksak si Gwyneth sa narinig. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ngayon ay mas pinoprotektahan na ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Nakaalis ng van, bitbit ang lasing na si Sean at ang matagumpay na si Pipay. Naiwan sa loob si Tita Annabel para kausapin si Gwyneth. Iya, I'm sorry. Sorry sa sakit na idinulot ng anak ko. Simula ng ginang habang hinahawakan ng kamay ni Gwyneth. Tita, ang sakit po eh. Ang sakit-sakit. Bakit kailangan pong mangyari ito? Hikbi ni Gwyneth. Dito na nagbago ang timpla ng boses ni Tita Annabel. Naging makiusap na tila isang utos. Gwyneth, may hiling sana ako. Kung maaari, ikaw nang tuluyan lumayo kay Sean. Putulin mo na lahat ng komunikasyon. Magkakaanak na sila ni Pipay. Ayokong lumaki ang apo ko sa isang watak-watak na pamilya.
Para sa bata, Gwyneth. Bitawan mo ng anak ko. Napatulala si Gwyneth. Ang huling kakampi na inaasahan niya. Siya pang nakiusap na mamatay na ang huling pag-asa ng kanyang puso. Ang pinakamasakit na uri ng ingay ay hindi ang sigaw ni Sian o ang mura ni Pipay, kundi ang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay ni Gwyneth matapos bitawan ni Tita Annabel ang hiling na parang isang hatol. Sa bawat tibok ng puso ni Gwyneth, parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang mamamatay. 7 taon siyang naging anak sa turing ng ginang, pero sa isang igla, tinanggalan siya nito ng karapatang masaktan para lamang sa isang bata na bunga ng pagtataksil. Dahan-dahang kumalas si Gwyneth sa pagkakayakap kay Tita Annabel. Ang init na dati niyang nararamdaman mula sa ginang ay napalitan ng malamig at matalim na katotohanan. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Hinahanap ang kahit katiting na bahagi ng babae dati ay kasabwat niya sa pagpaplano ng kasal nila ni Sian. Pero wala siyang nakita, kundi ang pagiging lola nito. Isang lola na mas mahalagang apo kaysa sa hustisya para sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Simula ni Gwyneth. Ang boses niya ay gumargaralgal pero nananatiling matatag. Iilagan kong anak no. Lalayuan ko siya tulad ng gusto niyo. Pero sana lang, hindi kayo magkamali sa desisyong ito. Dahil ang batang pinoprotektahan niyo ay isisilang sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Hindi sumagot si Tita Annabel. Nagbaba ito ng tingin. Hindi kayang salubungin ng hapdi sa mga mata ni Gwyneth. Pwede na po kayong umalis. Dagdag ni Gwyneth. Bawat salita ay parang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang kabao. Mula sa oras na ito, kalilimutan ko nang naging parte kayo ng buhay ko. At pakiusap ko lang, Tita, ay mali, Mama, na kung magkrus man ang landas natin sa hinaharap, kayo nang unang umiwas. Huwag niyo na akong kilalanin. I'm sorry, Gwyneth. Wala akong balak na manghimasok kung hindi lang dahil sa bata. Patawarin mo kami, anak. Hikbi ng ginang bago ito dahan-dahang tumalikod at lumabas ng bahay. Nang marinig ni Gwyneth ang ugong ng papalayong van, doon nang siya tuluyang bumigay. Napaupo siya sa sahig ng sala, yakap ang sariling mga tuhod. Ang bahay na ito na dapat ay magiging pugad ng pangarap nila ni Sian, ay tila naging isang malaking selda. Tumayo si Gwyneth, may kung anong puot na nag-aalab sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang silid at hinilang isang malaking balikbayan pa sa ilalim ng kanyang kama. Dito nakatago ang lahat. Ang mga love letters ni Sian mula nung college. Ang unang teddy bear na ibinigay nito. Ang mga litrato nila sa Boracay. At ang pinakamasakit sa lahat, ang scrapbook ng kanilang wedding preparations. Kinaladkad niya ang box palabas ng bahay. Sa likod bahay kung saan may isang lumang drum na lata. Isa-isa niyang itinapon ang mga gamit sa loob. Bawat item ay may kwento. Bawat kwento ay may laman. Ito yung panyo na ipinunas mo sa luha ko nung namatay ang aso ko. Bulong niya habang tinitignan ng isang kulay asul na tela. Ito naman yung relo na binili mo nung unang promotion ko. Kumuha siya ng isang galon ng gas at walang pag-alinlangang ibinuhos ito sa loob ng drum. Kumuha siya ng lighter. Sa isang pitik, sumiklab ang apoy. Pinanood ni Gwyneth kung paano lamunin ng orange na apoy ang 7 taon niyang buhay. Ang mga mukha nila sa litrato ay unti-unting nangungulubot at nagiging itim na abo. Ang usok ay tila sumasakal sa kanya pero hindi siya umiwas. Gusto niyang malanghap ang amoy ng pagkamatay ng kanilang pag-ibig. Tapos na tayo, Sian. Sunog ng tuloy na magdadala sa'yo pabalik sa akin. Anya sa hangin. Nang tuluyan ng maging abo ang lahat, bumalik si Gwyneth sa loob ng bahay
Hindi siya makakain. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagkauhaw. Pagkauhaw na hindi kayang pawiin ng tubig. Nagtungo siya sa kusina at binuksan ang cabinet sa itaas. Doon nakatagong isang bote ng mamahaling whiskey na regalo sana niya kay Sean sa gabi ng kanilang kasal. Kumuha siya ng baso, pero bago pa man niya maisali ng alak, itinabi niya ang baso. Itinungga niya ang bote. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan. Pero mas masarap ang hapdi nito kaysa sa hapdi ng kanyang puso. Dinala niya ang bote sa sala at tumpo sa sofa. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tinignan ang wallpaper. Silang dalawa ni siya. Nakangiti. Walang kamalay-malay sa bagyong darating. Ang galing mo, Sean. Tawa niya ng mapait habang muling tumutungga. Ang galing mong magpanggap. 7 taon kitang kilala, pero hindi ko alam na may ibang mukha ka pala. Nagsimulang magbalik ang mga alaala. Naalala niyang unang beses na sinabi ni Sean na mahal siya nito sa tapat ng gate ng school nila. Naalala niya kung paano siya inalagaan ni Sean nung nagkasakit siya ng malubha. Sa bawat alaala, isang tungga ng alak ang katapat. Gusto niyang malunod. Gusto niyang mawala ang imahe ni Pipay na humahaplos sa kanyang tiyan. Gusto niyang burahin ang boses si Tita Annabel na nagmamakaawa para sa bata. Buntis. Bulong ni Gwyneth. Ang paningin niya ay nagsisimula na lumabo. Buntis ang ahas. Isang bote, 2 bote. Ang salay na puno ng basyo ng alak. Hindi napansin ni Gwyneth na lumipas na ang mga oras. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang napalitan ng kulay ube at asul na langit. Ang sikat ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana. Tumatama sa kanyang namamagang mga mata. Sinubukan niyang tumayo, pero ang mundo ay biglang umikot. Ang kisame tila bumabagsak sa kanya. Sa tabi ng mga nagkalat na basyo, sa gitna ng sala na puno ng amoy ng alak at pagsisisi, tuluyang bumagsak si Gwyneth. Nakatulog siya sa sahig, pagod na pagod. Hindi lamang dahil sa alak, kundi dahil sa bigat ng mundong kailangan niyang pasanin mag-isa. Habang natutulog, isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sana pagising ko. Panaginip lang ang lahat. Ngunit ang gising ni Gwyneth ay hindi naging payapa. Isang malakas na katok sa pinto ang gumulantang sa kanya bandang 9:00 ng umaga. Ang ulo niya ay parang pinupukpok ng martilyo dahil sa hangover. Gwi, please buksan mo to! Boses si Sean. Pilit na tumayo si Gwyneth. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang damit ay amoy alak. Pagbukas niya ng pinto, bumuwad ang isang siya na mukhang hindi rin natulog. Namumula mga mata nito at halatang galing din sa pag-inom. Ano ginagawa mo rito? Boses paos na tanong ni Gwyneth. Kailangan natin mag-usap. Hindi ako makakapayag na ganito na lang tayo. Pilit na pumasok si Sean sa loob at natigilan na makita mga basyo ng alak sa sahig. Uy, uminom ka. Mag-isa. Bakit, Sean? Ikaw lang ba may karapatang maglasing? Ikaw lang bang may karapatang sirain ang sarili mo? Mapait ang sagot ni Gwyneth habang sumasandal sa pader para hindi matumba. Patawarin mo ako, please. Kinausap ako ni Mama. Sabi niya kinausap ka raw niya kagabi. Guy, huwag kang makinig sa kanya. Huwag mo kong iwan dahil lang sa sinabi ni Mama. Lumuhod si Sean sa harap ni Gwyneth, niyayakap ang bewang nito. Tumayo ka dyan, Sean. Nakakasuka ka. Taboy ni Gwyneth. Pero ang totoo ay nanghihina rin ang kanyang puso. Kahit hindi sabihin ng mama mo, tapos na tayo. May anak ka na sa iba. Yun ang katotohanan ng hindi mabubura ng kahit ilang bote ng whiskey. Hahanap tayo ng paraan, Bea. Susustentuhan ko yung bata pero ikaw yung pakakasalan ko. Mahal kita, ikaw lang. Anong tingin mo sa akin? Isang martir? Sigaw ni Gwyneth. Sa wakas ay nailabas ang galit na kinikimkim.
Gusto mong pakasalan ako habang ang anak mo'y nasa piling ng babaeng traidor? Gusto mong habang buhay tayo maging sentro ng chismis at gulo? Hindi ako basura, Sean. Hindi ako option. Pilit na hinalikan ni Sean ang mga kamay ni Gwyneth, pero mabilis itong binawi ng dalaga. Umalis ka na, Sean, bago ko pa magawa ang bagay na pagsisisihan nating dalawa. Ibinigay ko sa iyong 7 taon ko. Huwag mo nang hintay na pating natitirang respeto ko sa sarili ko ay makuha mo pa. Dahan-dahang tumayo si Sean, bakas ang kawalan ng pag-asa. Hindi ako susuko, Gwyneth. Kahit itaboy mo ko ng paulit-ulit, babalik at babalik ako dahil hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Nang makalabas si Sean, doon ng tuluyang napahulgol si Gwyneth. Sinara niya ang pinto at nilak ito ng paulit-ulit. Tila ba sapat na yon para protektahan ang kanyang puso mula sa lalaki? Pilit siyang dinudurog. Nagising si Sean na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa anak, kundi dahil sa huling alaala niya kagabi. Ang yakap ni Gwyneth. Ngunit ang idilat niyang kanyang mga mata, hindi ang pamilyar na amoy ng lavender na pabango ni Gwyneth ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang amoy ng bacon at kape mula sa kusina ng sarili niyang bahay ang pumasok sa kanyang ilong. Nasaan ako? Bulong niya, habang pilit na inaalala kung paano siya napunta sa sarili niyang kama. Ang huling alam niya, nakaluhod siya sa damuhan, nagmamakaawa sa babaeng buhay niya. Dali-daling bumangon si Sean at tinungo ang kusina. Doon, naabutan niya ang kanyang ina na si Tita Annabel na abala sa pagluluto. Sa tabi nito, prenteng nakaupo si Pipay. Dahan-dahang humihigop ng gatas habang nakasuot ang isa sa mga t-shirt ni Sean. Ay, Mama, good morning. Seryosong bati ni Sean bago hinalikan ng ina. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Pipay na may matamis at mapang-asar ng ngiti sa mga labi. Good morning din, Igor. Mabuti naman at gising ka na. Kanina ka pang hinihintay na mag-ina mo. Ganting bati ni Tita Annabel. Lalong nairita si Sean. Ang salitang mag-ina ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Paano ko? Nakauwi kagabi, Ma. Sinundo ka namin ni Pipay sa bahay ni Gwyneth. Tipid na tugon ng ginang, hindi tumitingin sa anak. Paano niyo nalaman na nandun ako? At bakit niyo ako kailangang kalad-kalad pa uwi na parang bata? Bahagyang tumaas ang boses si Sean. Sinabi sa akin ni Pipay na naroon ka, kaya sinamahan ko na siya. Siya na anak, pakiusap naman. Mag-focus ka na sa mag-ina mo. Balang araw, maiintindihan at matatanggap din ni Gwyneth ang lahat. Pakiusap ni Tita Annabel. Ma, hindi niyo kami naiintindihan. Ano sinabi niyo sa kanya? Kinausap niyo ba si Gwyneth kagabi habang wala akong malay? Huminga ng malalim ang ginang. Sinabi ko sa kanyang katotohanan. Nalayuan ka na niya dahil ikakasal na kay ni Pipay para sa kapakanan ng bata siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sean. Alam niyang sa mga sandaling yun, tuluyan na siyang itinaboy ni Gwyneth dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi na siya nag-isip. Kahit nakapambahay lang at magulo ang buhok, mabilis siyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Hindi niya pinansin ang pagsigaw ni na Pipay at ng kanyang ina. Mabilis ang pagpapatakbo ni Sean patungo sa bahay ni Gwyneth. Pagdating niya doon, sunod-sunod niyang pinindot ang doorbell. Walang sumasagot. Kinutuban na siya na masama lalo na't nakita niya ang kotse ni Gwyneth sa garahe. Gwi, please buksan mo to! Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto. Dahil sa takot, kinuha niyang duplicate key na matagal na niyang iniingatan. Sa kanyang isip, baka pinalitan ni Gwyneth ang lock, pero laking pasasalamat niya nang bumukas sa pinto. Ngunit ang pasasalamat na yun ay agad napalitan ng panginginig. Bumungad sa kanya si Gwyneth, tulog na tulog sa malamig na sahig ng sala. Sa palagay nito ay mga basyo ng bote ng alak. Ang hangin ay amoy suka at patapang na whiskey. Gwi, gising. Dinaluhan niya ang dalaga at marahang tinampal ang pisngi nito. Ngunit tanging ungo lang ang sagot ni Gwyneth.
Basang-basa ito ng pawis at dumi. Binuhat ni Sian si Gwyneth ng buong pag-iingat at inihiga sa sofa. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Dahan-dahan niyang nilinis sa mukha at katawan ng dalaga. Habang pinupunasan niya ang leeg at braso ni Gwyneth, hindi niya mapigilang maluha. Ito ang babaeng 7 taon niyang iningatan. Pero siya rin pala ang dudurog dito. Aalis na sana si Sian para kumuha ng damit na pamalit nang bigla siyang yakapin ni Gwyneth ng mahigpit. Sian, please, huwag mo akong iwan. Bulong ni Gwyneth habang nakapikit pa rin. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang tinig na yon ay parang bakal na lumamukos sa puso ni Sian. Pumagulgol din siya at ginantihan ang yakap ng dalaga. Hindi kita iiwan, Gi. Patawarin mo ko. Ngunit ang emosyon ay naging mapusok. Dahil sa kalasingan at matinding pangungulila, hinila ni Gwyneth si Sian palapit sa kanya. Isang mariing halik ang sinalubong nito. Halik na puno ng pait, alak at pagmamahal. Hindi na nagawang lumaban ni Sian. Sa gitna ng sala, habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanila, tuluyan silang nagpadala sa tawag ng laman. Isang pagninig na tila huling paalam o simula ng mas malaking gulo. Nakatulog muli si Gwyneth matapos ang nangyari. Si Sian naman na tila nabuhayan ng pag-asa ay masayang nagtungo sa kusina. Nilinis niya ang buong sala, itinapon ang mga basyo ng alak at nagluto ng mainit na sabaw para kay Gwyneth. Gusto niyang pagising ng dalaga, maramdaman ito na nandito siya para bumawi. Pasado 1:00 ng hapon nang magising si Gwyneth, ang unang naramdaman niya ay ang sumisid na kirot sa kanyang ulo. Isang matinding hangover. Pero nang tangkain niyang bumangon, isang mas matinding kirot at hapdi ang naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata na makitang wala siyang suot na anuman. Ang tanging nakabalot sa kanya ay ang cover ng sopa. Agad nagbalik sa kanyang isip ang mga malabong imahe ng yakap at halik. Gising ka na pala. Bunga ni Sian na kalalabas lang mula sa kusina. May bitbit na mangkok ng sabaw at malawak ng ngiti. Tama-tama, mainit pa to. Kumain ka muna para gumana ang pakiramdam mo. Hindi makapagsalita si Gwyneth. Nakatingin lang siya kay Sian. Ang kanyang puso ay naghahalo ang galing, hiya at pagsisisi. Gwi, ayos ka na ba? May masakit pa sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sian nang mapansin ang pananahimik ng dalaga. Dahan-dahang umupo si Gwyneth. Mahigpit na nakabalot sa sofa cover. Ang bawat galaw niya ay nagpapaalala sa kanya na nangyari kanina. Tumingin siya sa paligid. Malinis na ang sala, pero ang kanyang pagkatao, sa tingin niya, ay mas naging marumi. Anong ginagawa mo rito, Sian? Ang kanyang boses ay malimig, malayo sa malambing na tinig na narinig ni Sian kanina. Gwi, nilinis ko ang lahat. Gusto ko malaman mo na hindi kita pababayaan. Yun nangyari sa atin. Patunay lang yun na mahal pa rin natin ang isa't isa. Sabi ni Sian. Sinusubukang hawakan ng kamay ni Gwyneth. Mabilis na iniwas si Gwyneth ang kanyang kamay. Mahal, Sian, lasing ako, wasak ako. At ikaw, sinamantala mong kahinaan ko. Hindi sa ganun, Gwi. Ikaw humila sa akin. Ikaw nakiusap na huwag kitang iwan. Depensa ni Sian. At dahil lasing ako, naniwala ka. Sian, 7 taon kong iningatan ang sarili ko para sa kasal natin. 7 taon ako naniwala sa tamang panahon. Pero ngayon, ibinigay ko sarili ko sa lalaki ikakasal na sa iba. Sa lalaking may nabuntis na iba. Tumulo ang luha ni Gwyneth. Bawat patak ay puno ng puot. Ang dumi-dumi ko na, Sian. Mas dinumihan mo ko. Gwi, pakakasalan kita. Gagawa natin ng paraan. Paano? Pagpapakasal ka sa akin habang lumalaki ang tiyan ni Pipay. Magiging kabit mo ko sa mata ng batas dahil may pananagutan ka sa kanya. Siyan, umalis ka na. Mas malala pa to sa ginawa mo nung una. Kinuha mo ng huling bagay na meron ako. Ang dignidad ko. Tumayo si Gwyneth. Pilit na pinapanatili ang balanse kahit nahihilo.
Pumasok siya sa banyo at nilak ang pinto. Sa loob, binuksan niya ang shower at naupo sa ilalim ng malamig na tubig. Sinusubukang hugasan ng alaala ng haplos ni Sian, kahit alam niya huli na ang lahat. Ang amoy ng pamilyar na balat ni Sian ay nakakapit pa rin sa mga daliri ni Gwyneth. Isang paalaala na ang nangyari kanina ay hindi isang masamang panaginip o guni-guni dulot ng alak. Sa gitna ng katahimikan ng sala, habang nakatitig siya sa hubad na likod ni Sian na tanging boxer shorts lang ang suot, naramdaman ni Gwyneth ang isang kislap ng saya. Isang karangalan para sa kanya na sa huli, ang lalaking 7 taon niyang minahal ang nakakuha ng kanyang kabuuan. Ngunit ang sayang iyon ay parang bula na mabilis na naglaho nang humampas ang realidad. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na sa kanya. Pag-aari na ito ng isang batang isisina at ng isang babaeng sumira sa kanilang pangarap. Huminga ng malalim si Gwyneth. Pilit ay ibinabalik ang kanyang dignidad habang mahigpit na nakatapis ang sofa cover sa kanyang katawan. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay tila sumisigaw ng pagsisisi. Anong ginagawa mo pa rito? Tanong ni Gwyneth. Ang kanyang boses ay kalmado. Masyadong kalmado na tila ba wala silang pinagsaluhan kanina. Lumingon si Sian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na baka ang mangyari ay hudyat ng kanilang pagbabalikan. Han, mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito na lang. Umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tugon ni Gwyneth. Hindi tumitingin sa mga mata ng lalaki. Gwen, please naman. Pag-usapan natin ang namagitan sa atin kanina. Alam mo, hindi yung basta-basta lang. Mahal mo ko, nararamdaman ko yun. Pagsusumamo ni Sian, sinusubukan lumapit pero agad na umurong si Gwyneth. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Sian. Umalis ka na at kalimutan mo lahat. Ituring mo nangyari kanina ng isang malaking pagkakamali. Isang bunga ng kalasing at kahinaan. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng isang bagay na dapat ay matagal na nating tinapos. Ang mga salita ni Gwyneth ay parang matatalim na patalim na isa-isang bumaon sa puso ni Sian. Nanigas ang binata sa kanyang kinatatayuan. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay dahan-dahang napalitan ng puot at pagkapagod. Yan ba talaga ang gusto mo? Bulilas si Sian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sige, mabuti pa nga siguro na tapusin na lang natin to. Ang hirap, Gwi. Pagod na ako mag-isa lumaban para sa ating dalawa. Tumawa ng mapait si Sian. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng pumataka. Hindi ko akalain na ganito ka kamilis bumitaw. 7 taon, Gwi. Pero hindi mo man lamang ako pinakinggan. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko, minahal mo ba talaga ako? Dahil kung oo, ipinaglaban mo sana ako sa kabila ng lahat. Mas pinili mong maniwala sa iba. Mas pinili mong itaboy ako na parang basura. Huminga ng malalim si Sian at tinignan si Gwyneth ang diretsyo sa mga mata. Mga matang wala ng bakas ng Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang buhay ko. Itatama ko mga mali ko, tutuparin ko lahat ng pangarap ko. Pero hindi na ikaw ang kasama ko. Bubuin kong pamilyang minsan natin pinangarap. Pero sa ibang babae ko na ibibigay ang lahat. Nakakapagod kang mahalin, Gwyneth. Nakakaubos ka. Sa huling pagkakataon, tumalikod si Sian. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Gwyneth. Malakas niyang sinara ang pinto. Isang tunog na tila nagmarka ng katapusan ng isang mahabang kabanata. Nang marinig ni Gwyneth ang pag-alis ng kotse ni Sian, doon lang siya tuluyang bumigay. Sumalampak siya sa sofa, yakap ang unan na may amoy pa ng binata. At doon ibinuhos ang lahat ng hikbi na kanyang pinigil. Ang sakit ay parang tsunami na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Lumipas ang isang buwan ng katahimikan. Isang buwan na tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Gwyneth. Sinubukan niyang magpakabisi. Pumasok siya sa trabaho, gumawa ng mga lesson plans at pilit na nakisalamuha sa ibang tao. Pero sa tuwing uuwi siya sa kanyang bakanteng bahay,
Ang alaala ng haplos si Sean ang kanyang kasama. Wala ng text, wala ng tawag, wala ng lasing na kumakatok sa kanyang pinto. Pinatunayan ni Sean na tinotoo nito ang sinabi nitong mapapagod na siyang magmahal. Isang umaga, habang naghahanda si Gwyneth para pumasok, napansin niyang isang puting sobre na nakaibit sa kanyang gate. Kinabahan siya. Sa loob ng isang buwan, bawat kakaibang bagay ay nagdudulot sa kanya ng takot. Dahan-dahan niyang pinulot ang sobre. Walang pangalan ng sender, pero ang eleganteng sulat kamay sa labas ay tila pamilyar. Pagbukas niya, isang card na may gold na disenyo ang tumambad sa kanya. The marriage of Sean Anthony Castro and Gwyneth Pipay Mercado. Muling naramdaman ni Gwyneth ang pamilyar na kirot, yung kirot na akala niya ay maliit na. Nakita niyang petsa. Sa susunod na linggo ng kasal, sa simbahan kung saan nila pinangarap mag-isang dibdib. Habang nakatitig sa imbitasyon, nakaramdam si Gwyneth ng matinding pagkahilo. Hindi ito ordinaryong hilo ng hangover o puyat. Ito ay isang pag-ikot ng mundo na tila humihigop sa kanyang balay. Agad siya napakapit sa gate para hindi matumpa. Kasabay nito ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay at nagtuloy sa banyo. Doon, isinuka niya lahat ng kanyang kinain sa almusal. Nanghihina siyang napaupo sa sahig ng banyo, hinihingal, habang hawak-hawak pa rin ang invitation card. Biglang pumasok sa isip niya nangyari isang buwan ang nakararaan sa kanyang sala. Ang pagdiniig nila ni Sean, ang hapdi na naramdaman niya matapos ang 7 taon ng pag-iingat. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili, habang nanginginig ang kanyang mga kamay na dinala sa kanyang puson. Dali-dali siyang lumabas at pumunta sa kanyang cabinet. Doon, kinuha niyang kalendaryo. 3 linggo na siyang delay. Sa sobrang pagkalunod niya sa pait at alak nitong mga nakaraang linggo, hindi na niya napansin ang takbo ng kanyang sariling katawan. Kinuha niyang kanyang bag at susi ng kotse. Kailangan niyang makasiguro sa gitna ng paghahanda ng kasal ni Sean sa kanyang traidor na kaibigan. Tila may isa pang bombang sasabog sa buhay ni Gwyneth. Isang bombang magdadala sa kanya sa isang landas na kailanman ay hindi niya inasahan. Pumunta siya sa pinakamalayong drugstore para walang makakilala sa kanya. Bumili siya ng 3 PT. Pagbalik sa bahay, bawat segundo ay parang 1 taon. Naghintay siya sa loob ng banyo. Nakapikit, nagdarasal na sana'y mali ang kanyang kuto. Pero nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang 2 pulang guhit ay malinaw na malinaw sa 3 test kits na nasa harapan niya. Positibo. Nabitawan ni Gwyneth ang invitation card ni Sean at Pipay sa basang sahig ng banyo. Doon, humagulgulo siya hindi dahil sa sakit ng puso. Hindi dahil sa takot para sa buhay na ngayon ay nagsisimula na mabuo sa loob niya. Buhay na bunga ng isang gabing pagkakamali sa gitna ng isang gumuhong 7 taon. Ang bawat takbang ni Gwyneth papasok sa loob ng simbahan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang ulit. Ang lamig ng aircon sa loob ng simbahan ay hindi sapat para pawiin ang init ng luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida at malaking sunglasses. Sinusubukang itago ang kanyang pagkatao. Ngunit sa sandaling pumasok siya, tila tumigil ang bulungan ng ilang bisita. Nakita niyang pamilyar na likod ni Sean sa harap ng altar. Tuwid na tuwid ang tayo nito. Suot ang kanyang barong, naghihintay sa babaeng kukuha sa kanyang pangalan. Besh, anong ginagawa mo dito? Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Si Kate, ang kaisa-isang kaibigan na nakakaalam ng kanyang pait. Puno ng pag-aalala at simpatya ang mga mata nito. Gusto ko lang siya makita sa huling sandaling malaya pa siya, Kate. Bulong ni Gwyneth. Ang kanyang boses ay basag na.
Pagkatapos nito, hindi na ako lilingon pa. Walang salitang niyakap ni Kate si Gwyneth. Sa gitna ng pag-iibigan ng iba, may isang pusong tuluyan ang nagpaalam. Hindi na tinapos si Gwyneth ang seremonyas. Nagpagsimula ang palitan ng mga sumpa, tumalikod na siya. Bawat yabag niya palabas ng pinto ay tila pagpunit sa 7 taon nilang pinagsamahan. Pagpasok niya sa kanyang kotse, pumagulgol siya. Pero sa gitna ng kanyang pag-iyak, marahan niyang hinaplos ang kanyang puson. Anak, tayo na lang muna. Tayo na lang muna maglalakbay. At sa huling suliyap sa simbahan sa kanyang side mirror, tuluyan na niyang nilisan ng lugar at ang bansa. 6 years later, ang paliparan ng Maynila ay kasing gulo pa rin ng dati, pero ang babaeng bumaba mula sa eroplano ay hindi na ang mahinang Gwyneth na lumisan 6 na taon nang nakalilipas. Ngayon, siya ay isang matagumpay na profesional mula sa Canada. Bitbit ang kanyang pinakamalaking kayamanan. Sa kanyang magkabilang kamay ay 2 batang lalaki na tila mga anghel na hinulog mula sa langit. Sila sina Dendro at Denzel. Sila mga buhay na imahe ng lalaking kanyang kinalimutan. Ang matangos na ilong, ang mapupulang labi, at ang matatalinong mata ni Sean. Mommy, gaano po katagal tayong mag-i-stay dito? Tanong ni Dendro, ang mas malambing sa kambal. 1 week lang, honey. Babalik na rin tayo sa Canada pagkatapos ng kasal ni Ninang Kate mo. Nakangiting tugon ni Gwyneth habang hinahaplos ang pisngi ng anak. But mommy, 1 week is too short. I love Philippines eh. Grandma said na marami tayong pwedeng pasyalan dito. Reklamo naman ni Denzel, ang mas matapang at papaghanap sa dalawa. Anak, short vacation lang to. May trabaho pa si Mami sa Canada, remember? Paalala niya. Habang nagtatalo ang kambal tungkol sa beach at sa mga kwento ng kanilang lola, hindi alam ni Gwyneth na sa kabilang panig ng airport, may isang pares ng mga mata ang nakapako sa kanya. Si Sean ay kasalukuyang nasa airport para sa isang business meeting nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na bulto. Ibaba niya sana ang kanyang cellphone nang manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng matagal na niyang pilit na ibinabaon sa limot ay naroon. Mas maganda, mas mukhang matatag, at may kasamang 2 bata. Ang puso ni Sean ay bumitaw ng isang malakas na kabog. Kinalkulan niya ang edad ng mga bata. 5 taon? 6? Hindi siya makapaniwala. Sinundan niya mga ito ng tingin. Ang bawat galaw ni Gwyneth ay tila isang kumpas na nagpapabalik sa lahat ng kanyang pangungulila. Pero ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang 2 bata. Ang paraan ng pagtayo ng mga ito. Ang paraan ng pagkunot ng kanilang noo. Parang nakatingin siya sa salamin nung siya'y bata pa. Agad niyang tinawagan ang kanyang tauhan. Manong, nakikita mo ba babaeng nakaasul na dress tapat ng Bayfort? Sundan mo sila. Huwag mo hayaang makalayo Dali mo sila sa rest house sa Tagaytay. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sean. Pagkatapos ng 6 na taon, ang tadhana na mismo naglapit sa kanya ng sagot na matagal na niyang hinahanap. Sa labas ng airport, inalala ni Gwyneth ang grab na kanyang binut. Nagtataka siya dahil isang eleganteng itim na kotse ang pumarada sa harapan nila. Ma'am, halika na po. Saad ang driver na medyo may edad na. Ho? Kayo po ba yung binuk ko? Tanong ni Gwyneth, medyo nag-aalangan dahil mukhang mamahalin ang sasakyan para sa isang ordinaryong grab. Opo, ma'am. Sagot ng driver na tila pinagpapawisan kahit malamig ang panahon. Dahil sa pagod at kagustuhang makapagpahinga ng kambal, hindi na nag-usisa si Gwyneth. Inalalayan niya mga anak sa loob at mabilis na umandar ang sasakyan. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas, napansin ni Gwyneth na iba ang dinadaanan nila. Manong, mali yata yung daan natin. Hindi ito yung papunta sa hotel na ibinigay ko. Reklamo niya. Hindi sumagot ang driver. Sa halip, mas binilisan pa nito ang pagpapatakbo. Ang kaba sa dibdib ni Gwyneth ay unti-unting naging takot.
Niyakap niyang kanyang mga anak na ngayon mahimbing nang natutulog dahil sa jet lag. Manong ano ba? Saan mo pa kami dadalhin? Ihinto mo sa sakyan! Sigaw ni Gwyneth. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses para hindi mahalata ang panginginig. Pasensya na po ma'am, napag-utusan lang po. Sagot na lalaki. Sino? Sino nag-uutos sa'yo? Kidnap ba to? Pero bang kailangan nyo? Malalaman nyo rin po mamaya ma'am. Mabait naman po si sir, wala siyang gagawing masama sa inyo. Dagdag pa ng driver. Hindi mapigilan ni Gwyneth ang maluha. Sa tagal niyang iniwasan ng Pilipinas, sa unang araw pa lang ng kanyang pagbabalik ay tila panganib agad ang sumalubong sa kanya. Sino ang sir na tinutukoy nito? Ang pamilya ba ni Pipay? O baka naman? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang mansyon. Ang gate ay ginto at ang hardin ay tila isang paraiso. Pero para kay Gwyneth, ito ay isang kulungan. Ano ginagawa natin dito? Bakit dito mo kami dinala? Tanong ni Gwyneth na magising ng kambal dahil sa paghinto ng makina. Mommy, what's wrong? Pupungas-pungas na tanong ni Dendro. Samantalang si Denzel ay agad na naging alerto. Matamang tinitignan ng paligid. Ma'am, pwede na raw po kayo lumabas. Sabi ng driver habang binubuksan ang pinto. Lumabas si Gwyneth na may dalang tapang. Sino bang amo mo? Ang kapal ang mukha niya para gawin sa amin to. Mommy, is this your house? Wow, it's so big! Manghang-manghang sabi ni Dendro na hindi pa naiintindihan ang panganay. Dendro, hindi natin bahay ito. Saway ni Denzel sa kapatid. Tumingin ang bata sa driver. Teka mano, hindi ba nagkamali ka ng address? Bakit kailangan naming bumaba? Kidnap mo ba kami? Hindi agad nakasagot ang driver. Tila nahihirapan sa talas ng isip ng batang nasa harapan niya. Gusto kayo makita ng boss ko, huwag kayong mag-alala, ihatid ko rin kayo mamaya. Hindi siya mabait, dahil kung mabait siya, hindi niya kami ipapakidnap sa'yo. Galit na singhal ni Denzel. Napabuntong hininga si Gwyneth. Hinawakan niyang kamay ng dalawa niyang anak. Alam niyang wala siyang takas sa mga sandaling ito. Kailangan niyang harapin kung sino man ang nasa loob ng bahay na ito. Sa bawat hakbang nila patungo sa dambuhalang pinto ng mansyon, ang kanyang puso'y sumisigaw ng isang pangalan na 6 na taon na niyang sinubukang burahin. Ang bawat sulok ng sala ay tila naghuhumiyaw sa yaman at kapangyarihan. Habang nakatayo si Gwyneth sa gitna ng dambuhalang mansyong yon, hindi niya mapigilang mapaisip kung paano nakamit ni Sean ang ganitong karangyaan sa loob ng 6 na taon. Mas malaki pa ang sala nito kaysa sa buong bahay niya sa Canada. Ang mga muebles ay gawa sa mamahaling kahoy at ang chandelier ay kumukutitap na parang mga bituin. Maiwan ko na po kayo, pababa na si boss. Saan ang driver matapos ibaba ang kanilang mga maleta. Nanatiling tahimik si Gwyneth habang ang kambal na sina Dendro at Denzel ay tila mga sundalong matapang na binabantayan ng bawat kilos ng driver hanggang sa makaalis ito. Sa kabilang sitwasyon, walang takot na naramdaman si Gwyneth. Sa halip, isang kakaibang pananabik ang gumugulo sa kanyang dibdib. Isang pintig ng puso na matagal na niyang ibinaon sa limot. Maya-maya pa ay narinig ni Gwyneth ang tunog ng mga yabat mula sa itaas ng grand staircase. Bawat hakbang ay tila tumatama sa kanyang pantinig na parang tunog ng tambol. Nang mag-angat siya ng tingin, tila tumigil ang mundo. Naroon si Sean, pababa ng hagdan. Matikas, mas mukhang may macho, at ang mga matay nakatitig sa kanya ng walang pura. Ang klase ng tingin na ibinibigay nito ay tila nagbububad sa kanya mga depensa. Pakiramdam ni Gwyneth ay nanghihinang kanya mga tunog. Nang huminto si Sean sa kanyang tapat, halos hindi siya makahinga. Ang pamilyar na bango nito, pinaghalong mamahaling perfume at ang likas na amoy lalaki, ay sumakop sa kanyang katinuan. Anong kailangan mo? Nauutal na tanong ni Gwyneth. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi agad sumagot si Sean. Hinayaan itong maghari ang katahimikan habang tinititigan ng bawat anggulo ng mukha ng dalaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito.
Bakit parang nakakita ka ng multo? Seryosong tanong ni Shen. Bakit mo kami pinadukot? Kidnapping ang ginawa mo. Asik ni Gwyneth. Sinusubukang ibalik ang kanyang tapang. Kidnapping? Tumawa ng mahina si Shen. Isang tawang walang bahid ng saya. Well, hindi naman siguro masama ako. Ipakidnap ko ang mag-iina ko. Halos takasan ng kulay ang mukha ni Gwyneth. Alam na niya. Alam na ni Shannon tungkol sa kambal. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aalis na kami. Tangka siyang tatayo pero mabilis siyang hinawakan ni Shen sa braso. Ang init ng palad nito ay tila kuryente gumagapang sa kanyang balat. Bitawan mo ko, ano bang kailangan mo sa amin? Umuwi ka ng bansa. Ibig sabihin, handa ka ng buuin ng pamilya natin. Kalmadong tugon ni Shen, pero may intensidad sa kanyang mga mata. Nababaliw ka na ba? Sa tingin mo ba, gusto ko pang makasama ka? Bakit? Ayaw mo na ba? Inilapit siya ng kanyang mukha sa mukha ni Gwyneth. Langhap na langhap ng dalaga ang amoy mentol nitong hininga. Araw-araw ako nababaliw dahil wala kayo sa tabi ko. Sa gitna ng kanilang sagutan, hindi na napigilan ni siya ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang drama mo! Nabuhay kami nang wala ka, Shan! Sigaw ni Gwyneth. Hindi ako nagdadrama. Sadyang hindi mo lang alam kung anong pinagdaanan ko simula nang iwan mo ako dahil mas pinili mong tumakas kaysa lumaban. Natigilan si Gwyneth. Nakaramdam siya ng bahagyang awa. Alam niyang naging duwag siya noon. Pinili niyang lumayo para magkaroon ng buong pamilya, ang anak na Shan at Pipay, kahit na sariling pangarap niya ang nadurog. Ginawa ko lang sa tingin ko'y tama. Mahinang wika ni Gwyneth. Dahil sa ginawa mo, mas naging miserable ang buhay ko. Sagot ni siya na may halong galit at hinanakit. Kaya ba, nilayo mo sa akin ang mga anak ko? Hinayaan kita noon, Brian. Pinilit ko bang lumapit sa iyo sa Canada, magkasya na lang sa pagmamasid mula sa malayo. Pero ngayon, narito na kayo. Hindi ko hayaang magkahiwa-hiwalay pa tayo. Anong plano mo? Gagawin mo kaming second family? May maayos kaming buhay sa Canada. At sino nagsabi sa yung second family kayo? Kayong one and original family ko. Isang matamis pero misteryosong ngiti ang ibinigay ni Shen bago nito maingat na hinawakan ng panga ni Gwyneth. Ipapaintindi ko sa iyo lahat. Handa ka bang makinig? Dinala ni Shen si Gwyneth sa loob ng library. Isang tahimik na silid na puno ng mga libro at amoy ng lumang papel. Doon, sa gitna ng katahimikan, inumpisahan ni Shen ang pagtatapat na 6 na taon ang naghihintay. Pinakasalan ko si Pipay dahil yun ang gusto mong gawin ko. Akala ko sa pamamagitan niyon ay mapapatawad mo at makakalimutan kita. Panimula ni Shen habang nakatitig sa kawalan. Sinubukan ko maging mabuting asawa. Kahit tuwing umaga, hirap na hirap akong idilat ang aking mga mata dahil alam kong hindi ikaw ang katabi ko. Sinubukan ko kahit sakal na ako. Huminto si Shen at tumingin ng diretso kay Gwyneth. But one day, I found out the truth. Hindi siya totoong buntes, Gwi. Pinaglaruan niya tayo. Sumailalim siya sa operasyon sa matres noon pa at alam niyang kailanman, hindi na siya magkakaanak. Ginamit niyang kasinungalingang yun para makuha ko. Napasinghap si Gwyneth. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang 6 na taon na pagpapalaki sa kambal na mag-isa, lahat ba yun ay dahil sa isang kasinungalingan? Galit na galit ako noon. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko siyang gawing tayong tanga. Pero bago ko pa siya tuluyang maiwan, nalaman ko may cancer siya. Bilang na lang ang araw niya sa mundo. Doon, natutunan ko siyang patawarin sa huling sandali ng buhay niya. Umiiyak na si Shine. Maging si Gwyneth ay hindi na napigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Ang galit na kanyang iningatan ng 6 na taon ay unti-unting natutunaw sa init ng pagkahabag. Walang salitang niyakap ni Gwyneth ang dating kasintahan. Doon ko pa dapat kayo sinundo, Gwi. Pero natatakot ako na baka ipagtabuyan mo ko. Mahigit 1 taon na kitang sinusubaybayan sa Canada. Pinanood ko kung paano lumaki ang kampal mula sa malayo. Nagmakaawa pa ako kay Kate para lang ibigay ang address mo.
Pero inabot ng ilang taon bago niya ako pinagkatiwalaan. I'm sorry, Sean. Hindi ko alam. Hikbi ni Gwyneth habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng binata. Shh, wala akong kasalanan. Ako ang nagkamali dahil lumapit ako kay Pipay noon. Pero ngayon nandito na tayo. Pangako, magsisimula tayo ulit kasama ang ating mga anak. Bahagyang inilayo ni Shen si Gwyneth para titigan ito. Masuyo niyang hinaplos sa mukha ng dalaga. Tila tinitiyak na hindi ito panaginip. Dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangungulila, pagpapatawad at pangako ng bagong bukas. Sa mga sandaling yun, alam ni Gwyneth na tamang kanyang desisyon na bumalik. Ang 6 na taong pait ay tila napalitan ng isang tamis na ngayon lang niya muling nalasahan. Sa labas ng library, naririnig nila ang tawa ni Dendro at Denzel habang nakikipaglaro sa mga kasambahay. Ang pamilyang minsan nilang pinangarap ay hindi na lang isang guhit sa tubig. Ito ay buhay na at handa nang mabuo sa loob ng mansyong iyon. Matapos ang madamdaming pag-uusap ni Gwyneth, Bea at Sean Dominic sa loob ng library, tila isang napakabigat na pasanin ang nawala sa kanilang mga balikan. Ang 6 na taong pait, pagdududa at pangungulila ay napalitan ng liwanag. Magkahawak kamay silang lumabas sa silid, hindi alintana ang anumang pag-aalinlangan. Sa sala, naabutan nilang abala pa rin ng kambal, pero bakas sa mukha nito ang pagkainip. "Mommy, where have you been? We thought you left us here." Bunga ni Dendro, ang kanyang boses ay may halong takot at pagtatampo. "Nag-usap lang kami, anak, hindi ko kayo iiwan, hindi." Tugon ni Gwyneth habang lumalapit sa mga anak. Lumuhod siya sa harap ng dalawa at hinaplos ang kanilang mga buhok. "Mga anak, may gusto sana akong ipakilala sa inyo." "Sino po, Mami?" Duwit na tanong ni Dendro at Denzel. Sabay silang tumingin sa lalaking nakatayo sa likuran ng kanilang ina. Lumapit si Sean. Ang kanyang puso'y tila gustong tumalon sa kaba. Ito ang unang pagkakataon na haharapin niya ang kanyang mga anak nang hindi nagtatago sa anin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gwyneth, tumayo ng tuwid ang kambal at binigyan si Sean ng isang mapanuring tingin. "Ikaw ang nagpakidnap sa amin?" Seryosong tanong ni Dendro habang nakapamewang pa sa harap ng kanyang ama. "Hindi mo ba alam na masama ang ginawa mo? Pwede kang makulong." "Oo nga. Why did you do that? You made Mommy cry earlier." Segunda naman ni Denzel. Kunot na kunot ang noo. Tila handang makipag-away para sa kanyang ina. Hindi agad nakapagsalita si Sean. Natigilan siya sa tapang ng 2 batang nasa harapan niya. Tumingala siya kay Gwyneth na noon ay pigilan tawa. "Mga anak, siya ang daddy niyo. Come on, meet your dad." Naluluha ang mga matang sa ating Gwyneth. Tila tumigil ang mundo para sa kambal. Ang kanilang matatapang na mukha ay biglang napalitan ng pagkagimbal. Nanatili silang nakatitig kay Sean. Sinusuri ang bawat anggulo ng mukha nito hanggang sa ma-realize nila ang pagkakahawig nila dito. Maya-maya pa, sabay silang tumakbo at yumakap sa bewang ni Sean. "Daddy, bakit po kayong nagpakita sa amin?" Hikbi ni Denzel. Ang kanyang mukha ay nakabaon na sa binti ng ama. "We waited for you for a long time, Daddy." Sagot naman ni Dendro. Naluluhang lumuhod si Sean para mapantayan ng mga bata. Niyakap niya mga ito ng buong higpit. Isang yakap na 6 na taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Sorry mga anak, naging busy lang si Daddy sa pag-ayos sa bahay natin. Pero hindi na tayo maghihiwalay, promise." "Promise po?" Sabay na tanong ng kambal. "Promise. Pero syempre, nakakadepende pa rin yan sa mami niyo ko. Payag siyang dito na kayo tumira." Nakangiting sabi ni Sean habang nanunukson tingin kay Gwyneth. "Mommy, please don't say no." Pakiusap ng kambal. Wala nang nagawa si Gwyneth kundi irapan na lalaki. Pero may ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang ginagamit ni Sean ng mga bata para hindi siya makatanggi. Pero sa totoo lang,
Wala na rin siyang balak umalis. May magagawa pa ba ako? Sige na nga. Yay! Group hug! Sigaw ng kambal. At sa gitna ng sala ng mansyon, nabuo ang pamilyang matagal nang pinagkait ng tadhana. Hindi natapos doon ang panunukso ng kambal. Matapos ang yakapan, kumalas sa mga ito at tumingin ng nakakaloko sa kanilang mga magulang. Mommy, Daddy, kiss po! Kiss sa lips! Tili ni Dendro na kilig na kilig. Yes, like in the movies! Dagdag ni Denzel. Namula ang mga pisngi ni Gwyneth. Lalayo na sana siya pero mas lalong hinigpitan ni siya ng yakap sa kanyang bewa. Isang kiss lang daw, Gwi. Huwag mo nang biguin ng mga bata. Wala na nagawa si Gwyneth kundi ipikit ang kanyang mga mata habang dahan-dahang lumalapit ang mukha niya. Nang maglapat ang kanilang mga labi, tila naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Ang halik na iyon ay hindi lang para sa kambal. Ito ay selyo ng kanilang muling pag-ibig. Isang maalab at punong-puno ng pananabik na tumagal ng ilang segundo hanggang sa mapulaho sila ng hiyawan at palakpakan ng dalawang bata. Ayos ba, Daddy? Tanong ni Dendro habang nagta-thumbs up. Si siya naman ay nakangiwing nag-thumbs up din habang hinihimas ang tagiliran niyang kinurot ni Gwyneth. Sa mga sandaling yon, alam ni Gwyneth kung kanino nagmana ang kambal sa pagiging pilyo. Lumipas ang ilang araw na puno ng saya sa mansyon. Ngayong araw, ang usapan nila ni Kate na magkikita sila para sa paghahanda sa kasal nito. Nag-ayos si Gwyneth, kinuha ang kanyang bag at handa nang lumabas nang harangin siya ni Sean sa sala. Saan ka pupunta? Magkikita kami ni Kate. Susurpresahin ko siya, hindi ko pa siya tinatawagan simula nang dumating kami. Sagot ni Gwyneth, pero napansin niyang bihis-abis din si Sean at ang kambal. Saan naman kayo pupunta? Mamamasyal daw po tayo, sabi ni Daddy. Masayang wika ni Dendro. Teka, Sean, nagpaalam ako sa iyo may lakad ako. Naiinis na paalala ni Gwyneth. Yep, but I found out na out of the country si Kate ngayon, kaya hindi tuloy ang lakad niyo. Sayang naman ang bihis mo, kaya ipasyal na lang natin ng mga bata. Kalmadong sagot ni Sean. Imposible. Ikakasali siya sa susunod na linggo. Bakit siya mag-out of the country? Naguguluhang saad ni Gwyneth. Hindi siya naniwala kaya agad niyang dinayal ang numero ni Kate. Hello, Kate? Where are you? Pupunta sana ako sa office mo. Bunga ni Gwyneth habang nakatingin na matalib kay Sean. Gwyneth, I'm sorry. Wala ako dyan ngayon eh. Tugon ni Kate na halatang balisa. Bakit? Nasaan ka? Paano kasal mo? Gui, sorry pero hindi totoo na ikakasal ako. Ang totoo niyan, kakabreak lang namin ng boyfriend ko kaya lumipad ako dito sa UK para makapag-move on. Mas mabuti pang si siya na lang ang tanungin mo. Bye! At biglang naputol ang linya. Dahan-dahang ibinaba ni Gwyneth ang kanyang cellphone at hinarap si Sean na ngayon ay kunwaring abala sa pag-aayos ng kuwelyo ng mga anak. Anong ginawa mo, Mr. Sean Anthony Castro? Mariing tanong ni Gwyneth habang nakapamewang sa harap na lalaki. Hindi mapigilan ni Sean ang pagsilay ng isang matipid na ngiti. Tumayo siya at hinarap ang dalaga. Sorry, ginawa ko lang yun para bumalik ka rito. Pinagsabotan niyo ako ni Kate? Nagmakaawa ka sa kanya na magpanggap siyang ikakasal para lang mapauwi mo ko? Alam ko kasi na kung susunduin lang kita sa Canada, hindi ka sasama. Kaya kailangan ko ng matinding dahilan para mapilitan ka umuwi. Paliwanag ni Sean. Ang kanyang mga mata ay muling naging seryoso at punong-puno ng emosyon. Naduwag akong sumubok noon dahil nahihiya ako. Wala ako sa tabi niyo nung kailangan niyo ako. Kaya gumawa ko ng paraan para sa'yo na manggaling ang desisyon na bumalik eh. Napabuntong hininga si Gwyneth. Sa halip na magalit, nakaramdam siya ng matinding pag-ibig para sa lalaking ito. Ang lahat ng kanyang takot ay pinalis ng isang matamis na halik na ibinigay niya kay Sean. Isang halik na tuluyang nagpatahimik sa lahat ng alinlangan. Matapos ang matamis na halik na kanilang pinagsaluhan sa loob ng mansyon, minabuti ni Gwyneth at Sean na ilabas ang kambal para ipasyal. Sa isang malawak at luntiang parke, masayang naghahabulan sina Dendro at Denzel
habang ang kanilang mga magulang ay nakaupo sa isang bakal na upuan. Animoy mga teenager na nasa kanilang unang date. Nakasandal ang ulo ni Gwyneth sa dibdib ni Sean. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso na lalaking akala niya ay nawala na sa kanya habang buhay. Salamat, Gwi. Salamat dahil kahit wala ako sa tabi mo, kinaya mo mag-isang isilang at palaki ng ating mga anak. Bulong ni Sean habang hinahaplas ang pisngi ng dalaga. Kung alam mo lang kung gaano ako ka-proud sa'yo, bukod kay mama, ikaw ang pinakamalakas sa babaeng nakilala ko. Wala yan, Sean. Kahit sinong ina naman ay gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sila naging lakas ko ng mga panahong pakiramdam ko. Gumuho na ang mundo ko. Tugon ni Gwyneth. Masaya ako ngayon. Parang kailan lang, pinapanood ko lang kayo mula sa malayo sa Canada. Napaayos ng upo si Gwyneth at nanlaki ang mga mata. Teka, ikaw ba yung lalaking madalas magpadala ng mga bulaklak, pagkain at laruan sa bahay namin noon? Yung hindi nagpapakilala? Isang tipid ng ngiti ang sinagot ni Sean. Yes, sayang at late ko na nalaman kung nasan kayo. Kung sana'y noon pa, hindi ko sana pinalampas ang bawat yugto ng paglaki ng mga anak natin. Huwag na nating isipin yung nakaraan, Sean. Ang mahalaga yung ngayon. Nakangiting tugon ni Gwyneth bago mapaglarong piningot ang ilong ng kasintahan. Nang mapagod ang kambal, dinala sila ni Sean sa isang sikat at mamahaling seafood restaurant. Paborito nilang lahat ang lamang dagat, kaya naman naging masaya at maganang kanilang tanghalian. Sa gitna ng pagkain, nagpaalam si Gwyneth na gagamit lang ng banyo. Palabas sa sani siya ng palikuran nang makasalubong ang isang babaeng tila pinatanda ng panahon. Ang dati nitong makinis at masiglang mukha ay maputla na ngayon. Gwyneth? Gulat na saan nito. Jessa, mataray na sagot ni Gwyneth. Hindi agad napigilan ang muling pag-uspong ng galit. Anong kailangan mo? Nagtagumpay ka na sirain kami nung kulang pa ba? Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin nanalo sa huli. Yumuko si Pipay. Ang mga balikat ay nangangatog sa paghikbi. Gwyneth, please. Gusto ko lang magpaliwanag at humingi ng tawad. Dinala sila ni Gwyneth sa isang bakanting mesa, malayo sa kanyang mag-ama. Doon, ibinuhos ni Pipay ang katotohanang matagal niyang itinago. Nagawa ko lang ang lahat ng yun dahil sa matinding inggit. Pag-amin ni Pipay habang bumabagsak ang mga luha. Nasa iyo na ang lahat. Kagandahan, yaman at isang nobyong mahal na mahal ka. Inakit ko si Sean pero maniwala ka, walang nangyari sa amin. Ginamit ko lang isang one-night stand sa ibang lalaki para magpanggap na buntis ako sa kanya. Ikinuwento ni Pipay ang kanyang pagdurusa, ang pagkakawala ng kanyang tunay na anak, ang operasyon sa matres na nag-iwan sa kanyang baok, at ang cancer na unti-unting kumukuha sa kanyang buhay. May taning ng buhay ko, Gwi. I'm dying. Please, patawarin mo ako bago ako tuluyan lumisan. Sa kabila ng lahat, hindi nagalit ang naramdaman ni Gwyneth, kundi matinding awa. Naalala niya ang kanilang pagkakaibigan nung bata pa sila. Umiiyak na lumapit si Gwyneth at niyakap na mahigpit si Pipay. Pinapatawad na kita, Pipay. I'm sorry kung hindi kita nadamahin sa mga sakit na pinagdaanan mo. Hikbi ni Gwyneth. Makalipas ang ilang buwan, sumapit ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang mansyon ni Sean ay napuno ng puting mga bulaklak. Ito ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Si Kate, na siyang mastermind ng pagbabalik ni Gwyneth, ang tumayong maid of honor. Habang naglalakad sa aisle, suot ang isang napakagandang wedding gown. Hindi mapigilan ni Gwyneth ang maluha nang makita si Sean na naghihintay sa altar, kasamang kambal na suot ang maliliit na tuxedo. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng mga bisita pagpasok nila sa reception. Nilapitan ni Gwyneth ang mesa ng mga kaibigan. Naroon si Pipay, na kahit maputla ay bakas ang sigla sa mga mata. Congrats, Gwi. Ang ganda mo. Salamat. Kumusta ka na? Mukhang bumabalik ng lakas mo. Nagpapatuloy ang gamutan. Salamat sa suporta niyo ni Sean. Nakangiting sagot nito. Lumapit din si Kate.
Pero bago pa ito makapagsalita ay binigyan na siya ni Gwyneth ng isang pinong kuro. Aray! Braid ka na, sadista ka pa rin! Angal ni Kate. Bruha ka, pinagkaisahan niyo ako. Tumatawang sa ni Gwyneth. Kasalanan ni Sean yun. Pero aminin mo, kung hindi dahil sa fake wedding ko, wala ka rito ngayon. Hirit ni Kate na ikinatawa nilang lahat. Pagsapit ng gabi, matapos umalis sa mga bisita, naiwan ang pamilya sa sala. Nagulat si Gwyneth na makita si Tita Annabel, ang ina ni Sean na kalaro ang kamba. Ma, naman pala kayo. Bunga di siya. Gusto ko lang makasama ang mga apo ko bago matulog. Sagot ng Gina. Pagkatapos ay humarap siya kay Gwyneth at hinawakan ang kamay nito. Iha, patawarin mo ko sa mga naging pagkukulang at pagmamatigas ko noon. Napakabuti mong tao. Wala na po yan, tita. Kalimutan na lang po natin ang nakaraan. Salamat. Pero simula ngayon, huwag nang titang itawag mo sa akin. Maari mo na ba akong tawagin? Mama? Napaiyak si Gwyneth sa galak. Opo, Mama. Nang makaalis ang Gina, pumasok sina Sean at Gwyneth sa silid ng kambal. Doon, sinalubong sila ng dalawang batang punong-puno ng sigla. Mommy, Daddy, congratulations po! Masayang wika ni na Dendro at Denzel. Mommy, Daddy, can you kiss again? Like what you did in the church? Inosenteng hiling ni Denzel habang nakanguso. Tumatawang hinalikan ni Sean si Gwyneth sa harap ng mga anak. Isang halik na selyo ng kanilang katapatan at pag-ibig. Mahal na mahal namin kayo mga anak. Wika ni Sean habang yakap-yakap ang kanya mag-ina. Mahal na mahal din namin kayo. Tugon ni Gwyneth. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ni Gwyneth na sa wakas, tapos ng panahon ng pagtakas. Narito na siya sa piling ng taong mahal niya, sa piling ng kanyang pamilya, ang kanyang tunay na tahanan. Sinasabing ang buhay ay isang mahabang serye ng mga pagsubok. Minsan ang mga pagsubok na ito ay tila dambuhalang alon na tatangay sa atin sa gitna ng laot, kung saan wala tayong makitang pampak. Sa kwento ni Sean at Gwyneth, nakita natin ang dalawang taong dinurog ng pagkakataon, pinaglaruan ng maling impormasyon, at pinaghiwalay ng 6 na mahabang taon. Gaano man kabigat ang pasanin ni Gwyneth noong mga panahong mag-isa siyang nagdadalang tao sa Canada, at gaano man kasakit para kay siya ng mabuhay sa piling ng isang babaeng hindi niya mahal, habang ang kanyang puso ay nasa kabilang dako ng mundo. Ang lahat ng yon ay bahagi ng isang proseso. Ang sakit ay hindi dumarating para lamang saktan tayo. Dumarating ito para hubugin ang ating pagkatao. Sa loob ng 6 na taon, ang galit ang naging baluti ni Gwyneth. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magtrabaho, magpalaki ng 2 anak, at kalimutan ang kanyang sariling kaligayahan. Ngunit ang galit, kapag hinayaan nating manahan sa ating puso ng matagal, ay unti-unti tayong kinakain mula sa loob. Ginagawa tayong manhid sa ganda ng mundo. Nakita natin sa pagbabalik ni Gwyneth na sa likod ng kanyang matataray na salita at malamig na pakikitungo kay Sean, naroon pa rin ang isang pusong naghahanap ng kapayapaan. Ang kanyang pag-iwas ay hindi dahil sa wala na siyang mahal, kundi dahil takot siyang muling madurog. Ngunit dito pumapasok ang mahalagang aral. Hindi tayo tunay na makakalaya kung hindi tayo matututong lumingon sa ating mga sugat at tanggapin na bahagi ito ng ating kwento. Ang paghaharap ni Gwyneth at Pipay sa restaurant ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Madaling magalit sa isang taong nanira ng iyong pamilya. Madaling sumigaw at makiganti. Ngunit pinili ni Gwyneth ang mas mahirap na landas. Ang landas ng pag-unawa. Nang malaman niyang pinagdaanan ni Pipay, ang inggit na nagmula sa sariling kakulangan, ang pagkakasakit, at ang nalalapit na kamatayan, nakita ni Gwyneth na si Pipay ay isa ring biktima ng kanyang sariling mga maling desisyon. Ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng kabilang panig.
Ang pag-unawa ay ang pagtanggap na ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na pinapasad. Nang yakapin ni Gwyneth si Pipay, hindi lang niya pinatawad ang kanyang kaibigan. Pinatawad din niya ang kanyang sarili sa loob ng 6 na taong pagkakakulong sa puot. Doon nagsimula ang tunay na paghilom. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo o problema. Ang tunay na kapayapaan ay ang kakayahang tumingin sa mata ng taong nakasakit sa iyo at sabihin, "Pinapalaya na kita at pinapalaya ko na rin ang sarili ko." Dahil sa pagpapatawad, nabuksan ang pinto para sa isang masayang pamilya. Kung nanatiling matigas ang puso ni Gwyneth, mananatiling nangungulilang kambal sa kanilang ama. Kung nanatiling puno ng sisi si Sean, hindi niya magagawang maging mabuting asawa at magulang. Ang pagpapatawad ang naging tulay upang ang miserableng buhay na binanggit ni Sean ay maging isang buhay na puno ng pag-asa. Sa bawat isa sa atin na kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nating mga Gwyneth o Sean, o marahil ay dumaranas ng sarili nating 6 na taon ng pag-iisa, huwag mong hahayaang lumunin ka ng sakit. Gaano man kabigat ang pagsubok, gaano man tayo durugin ng kapalaran, tandaan natin na may bukas na naghihintay. Ang ating mga puso ay may kamanghamanghang kakayahan na mag-ingat at magbigay ng puwang para sa pag-ibig. Kahit gaano pa ito, karami ang latay. Ang kwento ni Sean at Gwyneth ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa sakripisyo, sa paghihintay, at higit sa lahat, sa pagpili na magmahal muli sa kabila ng lahat. Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, palaging may pagsikat ng araw na nagdadala ng bagong simula. Ngayong buo ng kanyang pamilya, ang bawat tawa ni Dendro at Denzel ay magsisilbing musika na luluhod sa anumang ingay na nakaraan. Ang bawat yakap ni Sean at Gwyneth ay magsisilbing paalala na walang distansya o kasinungalingan ang makakatalo sa isang pag-ibig na nakaugat sa katotohanan at pagpapakumbaba. Gaya ng sinabi sa huling bahagi, hanggat may puwang sa ating mga pusong pag-unawa at pagpapatawad, makakamtan pa rin natin ang kapayapaan at kaligayahan na inaasam ng ating mga puso. Tapos na ang kwento ng kanilang pagtakas. Ngayon, nagsisimula ng kwento ng kanilang pananatili. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!